Yes, hello. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po. Welcome back po sa ating channel. This is our reactions. Today is July 28, 2026. And magbibigay ulit tayo ng komento or reaction no, sa mga latest news o latest ganap. No, so kahapon, ang nangyaring SONA, yung Pangulo, is wala yung mga ng senators, no, mahigit kalahati. Meron sa minority at meron din sa majority. No? So sa minority, alam natin, yung mga nagsuot ng itim, yung mga grupo ni Cayetano Black, wala, no? Hindi sumipot, nag-boycott, no? Sila Cayetano, yung dalawang magkapatid, Cayetano, si Jaime Marcos, tapos si Robin Padilla, si Loren Legarda, saka sila Bongo, or sino to? Si Villar, no? Yung isang Villar, no? So, sa majority naman is wala naman sila Ping Lacson, tapos si Bam Aquino, saka si Tito Soto. No? So kahapon, binalita na kaya wala si Tito Soto dahil meron daw siyang sakit, sinisipon daw siya, ayaw niya makahawa. At yung dalawa pa, hindi naman nabanggit. No? Pero tingin natin, may dahilan kung bakit. Yun na nga, yung dahilan kung bakit. Tulad nito, si Lacson, si Senator Lacson, kung bakit wala kahapon, malamang naghanda, no? Naghanda para sa mga ipinasa niya ng mga ebidensya sa ombudsman. So siguro nagtrabaho kahapon, kaya wala sa SONA, inasikaso yung mga ebidensya ang kanyang nakalap at ginawa ng mga dokumento, no? Dokumento at saka kinumpleto siguro yung mga affidavit ng mga kanyang resource person, sinasabi niya, mga testigo niya o mga witness niya, at diniretso na nga niya, no, sa ombudsman. Pinasa kaagad niya sa ombudsman ang kanyang mga ebidensyang nakalap. No? So, bakit hindi niya na daan sa Blue Ribbon Committee? Bakit kaya? No? Siguro, nagmamadali na rin kasi ano siya tawag dito, inaano siya ni Alan Cayetano no? Tinitira siya ni Alan Cayetano, no? Sinisira siya ni Alan Cayetano. Tuta daw siya ng ating presidente. So, ngayon, dahil sa nakita naman natin, interview ni Ping Lacson, Senator Ping, sabi niya is kapag siya ay liyurakan or tipong parang sinisiraan is lalaban siya. So, ayun, no? So, parang ito na yung ginawa niyang panlalaban. So, inimbestigahan niya. Siya na mismo nag-conduct ng investigasyon sa kapwa niya senador, no? Hindi niya sinampahan ng no? Wala nang ethics complaint. So, diretso na. Nagpa-imbestiga siya, kumuha siya ng mga ebidensya tungkol sa flood control sa Taguig, no? So, panoorin natin tong news na to at yan. Of the Ombudsman na raw ang mga resibo sa mga umano'y maanumalyang proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng mga sangkot dito. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Sinamitin na ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap niyang ebidensya kaugnay ng mga umano'y questionable infra projects sa Taguig City. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang ang mga ebidensyang nakalap ay mula sa mga government website at ilan sa mga pinagkakatiwalaan niyang source. Nasisipat daw niya ang mga posibleng kaso ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA number 3019. Welcome naman para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang hakbang na ginawa ni Senator Lacson. Ang ikinagulat lang daw niya ay nang ikumpara ang Taguig sa nangyari sa Bulacan. I welcome that. Wait lang, bago ako magsalita. No? So, ito yung mga nakalap na ebidensya ni Ping Lacson. No? At pasok doon sa mga kasong plunder, anti-graft and corruption, saka malversations of public funds. No? So, yari ito, malaking kaso to kasi kung plunder at papatak ng malaking halaga yan, matutulad sila kay Senator Marcoleta at saka Senator Jinggoy. No? So, pag isinampa yung kaso at matibay ang ebidensya, sigurado
makukulong to, no? Makukulong to. Kaya siguro atat na atat to, yun sila yung itong majority Cayetano Black, no? Sila yung atat na atat, silang gustong ano, no? Sila yung nag-iingay, sila yung gusto nila, sila yung nangunguna sa pag-iimbestiga siguro kasi nga kung sino yung maingay, sila yung may anomalya, no? Sila yung may pinagtatakpan, no? So ngayon, unti-unti lumalabas na naman at yun nga, meron daw nakita si Senator Ping, no, na anomalya doon sa Taguig, no? Ang depensa naman ni Cayetano ay ito. because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. Pagtitiyak ni Cayetano, hindi siya papaapekto sa hakbang ni Lacson dahil kailangang tumutok sa trabaho. At isa rito ang pagiging senator judge sa impeachment trial ni VP Sara. Umaasa siya na lalabas din ang katotohanan sa dulo kaugnay ng mga akusasyon sa kanya, kaugnay ng flood control scandal. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. So, yari ka, Alan, no? So, titingnan natin, sinasabi niya wala daw siyang kitang-kita naman daw sa lugar nila, sa Taguig, na wala naman daw ganun nakikitang anomalya at malayong-malayo daw sa kung ano yung meron sa Bulacan. Kasi yung pumunta yung Pangulo doon, wala talagang nakita, no? Walang flood control project, no? And yun ang depensa ni Cayetano, no? Pero alam natin, no, ang sinabi ni Ping Lacson dito is bagman, no? Na ang kanyang witness is yung bagman ni Cayetano. Tukoy niya na yung bagman ni Cayetano. So, tatlo yung sinabi niya rito, no? At siguro yung isa doon is yung kapatid ni Cayetano na si Nino Cayetano, no? Yung ating general manager ng PCSO. No? Alright, no? So, yun. Anong tingin natin dyan? Kasi marami na rin ano no? Yung mga napanood ko rin kasi mga balita, no? Hindi ko naman sasabing totoo, pero maraming nagko-comment, no? Na gusto pa imbestigahan yung flood control sa Taguig. Maabot daw ng 14 billion yon, something like that, no? At ang tinutukoy nila dito, parang dalawang project yung kulang, no? Yung nawawala, yung liquidate at something like ghost, no? Something like ghost flood control, no? So, abangan natin 'yan, no? Kapag nag-preliminary investigation ng ombudsman at nagsimula na ng pag-iimbestiga, yun, no? Saka na yan, sa ng kaso kapag matibay ang kaso, pag matibay ang ebidensya. Samantala, iginagalang daw ni Senador Erwin Tulfo ang desisyon ni Senador Lacson na idiretso na sa ombudsman ang mga ebidensya sa mga umano'y maanumalyang proyekto sa Taguig. Ang panawagan ngayon ng chairman ng Blue Ribbon Committee, isumite sa Senado ang iba pang resibo sa mga questionableng proyekto ng gobyerno. Hindi rin daw siya makikialam sa investigasyon ng ombudsman sa kasong isinusulong ni Lacson. Senating siguro, baka nagmamadali siya kaya gusto niyang diretsuhin na po sa ombudsman. Pero ito pa kiusap ko, kung meron po kayo nalalaman na government officials po nasabit po, not only sa flood control, but yung mga infrastructure projects po, mga government agencies, pwede ho ninyo i-report po sa amin and we're open. Pero tuloy-tuloy po, kung meron pong may mga other officials pa po nasabit po dyan, willing po kami at imbestigahan mo natin. Manatiling nakatutok sa... So, yun. So, lahat pala ng halos ng Cayetano Black sangkot sa flood control, no? So, kung titingnan natin, si Marcoleta ay may kinakabit ding kaso na flood control, no? Na bahagian daw to, no? Nung buhay pa si Cabral, nanghihingi daw to, no? Parang something around 300 million, something like that. So,
Yung isa naman, yung kay Jingo Estrada nga, as yung sa issue ng Bulacan, sa mga Hernandez, no? So, nangihiring to ng kickback. No? Sino pa? Si Cayetano, ito nga yung sa Taguig Flood Control, kaya siguro nag-iingay para hindi mabulgar yung kanya, no? Para mapagtakpan niya yung mga anomalya na tungkol sa Taguig. No? At isa pa si Bongo. Ito meron din to si Bongo, yung kanyang CLTG. Ano siya rito no? CLTG construction company niya. Kasama siya rito. Pero although sinabi niya nag-divest na daw siya rito, pero nalilink pa rin siya rito, no? At may tingin ko, iniimbestigahan na rin to, no? At alam naman natin yung nangyari sa Davao is nung nakaraang linggo lang binahado, no? Binaha ng gusto. So, kita naman, no? Sangkot yung mga DDS sa flood control. Kaya siguro ang lalakas nila no? Na sila ang mag-imbestiga, sila ang gumawa, no? Kasi gagawa ng intriga, gagawa ng ibang kwento, no? Para may ituon sa iba ang issue, no? Kagaya nga na ginagawa nila Marcoleta noon, no? Sila Gutesa, saka yung 18 Bagman, no? So, yun lang, no? Antayin natin to kung ano yung progress nito at malalaman natin kapag nagbigay na ng pahayag or nagkaroon ng presko ng ombudsman at banggitin or simulan na pag-iimbestiga doon sa ipinasang mga dokumento ni Senator Ping Lacson. So, hanggang dito na lamang tayo, no? So, yun lang, no? Sana huwag ka magtago, Senator Alan, no? At kung may talagang sabi mo, harapin mo, edi harapin mo na lang, no? So, sama-sama kayo doon sa kulungan kapag kayo nakulong. So, lalabas yung katotohanan at malalaman natin kung wala ka talagang involvement dyan. Actually, ang dami nitong harapin, no? Kasi yung isa pa, iniimbisigahan ni Matibag, yung sa Caldero, no? Yung sa SEA Games, nangyari sa SEA Games, no? Yung mga unliquidated funds daw at yung ginamit sa national budget, yung pambayad doon sa pagpapagawa o pagpapalakad ng SEA Games, no? At tapos ang ginawa dito ni Cayetano is siya daw yung chairman pero wala siya doon sa board of trustee, no? So paano nangyari 'yun? So meron siyang dummy, something like that. No. So yung pa isa sa mga iniimbestigahan dito, no. So okay, no. So hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, no. So kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe sa ating channel is subscribe ka na po, like na sa ating channel at i-share mo na din. At maraming salamat po sa inyo ulit. Kita-kita ulit tayo sa susunod. Thank you and good night. Good night.